Hi guys, mga kanegosyo, Kaseso ko Familia. Magandang araw ko. Medyo nagtagal na naman tayong wala na namang vlog. At alam nyo ba, ngayon ang vlog natin napaka-importante. Tayong mga negosyante, invest ng invest. Ako guilty ako dyan. Invest ako ng invest. Talagang sa pagnegosyo, napaka-focus talaga. Talagang naging passion ko talaga ang pagnegosyo. Talagang kasabihang ginagawang araw, ang gabi ginagawang araw, at sabihang talagang nagpupuyat, halos nalilipasan ng gutom, gabi na nakakauwi, talaga parang ganoon, sobrang gabi na, then gising ng maaga, then yun nga, ang number one siguro sa akin talaga yung nalilipasan ng pagkain, parang ganoon. So minsan kahit may nararamdaman, pasok pa rin sa trabaho, so talagang napaka-focus natin. Okay, napakaganda kasi ang tanong natin, nag-invest ka sa negosyo, pero ang tanong, nag-invest ka ba sa, guys, alam niyo ba, pag ang pinag-usapan talaga is yung about health, guilty ako dyan dahil parang mas focus ako sa negosyo. Then of course, medyo nalilimutan ko yung health ko na, yung sa mga nakakakilala ko nga, sa akin nga alam nila na talaga sobrang hilig ko sa basketball. Talaga nag-gym talaga ako nung bagong uwi ako. Lagi sabi nga nila, sabi niya, kuya, nung bagong dating ka, talaga namang may six-pack ka, talagang physically built ka, talagang fit to fit talaga. Ngayon, may one-pack ka na lang dahil talagang medyo lumaki na talaga yung tiyan ko. So, naalala ko rin pag pinag-uusapan ng mga kaibigan natin, ano ba yung blood pressure mo? Ano ba yung, ano yung sa, ano ba tawag dito? Yung sa acid mo, o yung sa, ano ba tawag dito? Yung about sa sugar mo, ano ba yung level? Ano ba yung level ng ano mo? Ganon. So, pag pinag-uusapan nila yan, so sabi ko, mabuti pa sila alam nila yon. So, kasi nga, hindi ko rin masyadong alam dahil nga, hindi nga ako nakakapagpa-check up, hindi ako nakakapagpa-general check up. So, sabi ko nga, parang itong mga taong ito, yung mga kaibigan natin, pinag-usapan nila, sinabi nga nila sa akin minsan, ikaw ay may promo yun parang 3,800 daw, lahat na raw yun, parang gano'n. Sabi ko, matagal ba yun? Sabi nila, mga half day or pag mahaba ang pila, minsan maghapon. So parang, hindi ka tayo nakakapunta. So, until lately na, tayo nga, nag-uubo tayo, kaunti lang ambon, may usok lang, yung allergy natin, siglang-sigla. So guys, yung anak ko, shout out sa aking anak, Miss Faye, and of course, sa wife ko rin naman, of course, nag-book siya ng general check-up sa Mary Mediatrix Medical Center. Kung tawagin nila ay executive check-up or check-up na talaga lahat na. So sa sobrang busy ko, nag-aalala na nga sila, si Miss Faye nag-aalala na nga. So ang ginawa niya, wala akong kalam-alam, nag-book siya sa Mary Mediatrix Medical Center dito sa Lipa, and then yung executive check-up. So hanggang sa one day sinabi niya sa akin, Papa, nako, naka-schedule tayo ng December 2 executive check-up. Dapat magpa-fasting ka. Dapat ang last mong kain mga alas 7 ng gabi para kinabukasan pagpunta mo talagang pa-check ka nila, bawal uminom. Yun nga, bawal din kumain, parang ganun. So yun yung sabi niya sa akin. So, sabi ko, kahit naman na magugutom ako. So talagang alas 7 kumain kami, then hindi na kami kumain hanggang, earlier pala kami kumain, mga 6 o'clock. And then yun nga, hanggang kinabukasan na. So, kasi alam nyo, papunta pa lang kami doon sa Mary Mediatrix. Ako kinakabahan na kasi yung delay sa pag-ihi, hindi ako, minsan ihing-hina, hindi tayo nakakain. Then, maraming factor, yung pag-ubo ko rin, and then, siyempre, malakas tayong kumain, and then idagdag pa natin yung pag-aalala ko na meron tayong kapatid na nagkaroon ng kidney disease, okay? So, maraming factor talaga sa totoo lang. So yun nga, dumating yung araw, pumunta kami, nalimutan ko naka-face mask kami, gano'n. So habang naghihintay kami, so ang dami na, nag-aalala na agad ako. Then of course, yun nga, Tines, shout out sa bumubuo dun sa mga nurses, sa mga taong nag-assist sa amin. Salamat sa inyo. Napakaganda ng serbisyo ng Mary Mediatrix Medical Center. So nandun kami, dinala ako, chinek. Okay, so guys, ito ngayon. So, ito yung executive check-up. So,
dito nga, of course, yun nga, nakalagay yung details natin dito. And then, of course, tines yung chest, yung ang dami, madami, may mga ultrasound pa, ECG, ano ba, 2D echo with Doppler, yung basic vision testing sa mata rin, ano? And then yung sa ngipin, marami silang ginawa, marami silang tines, sa atin halos buong katawan nga tines. Meron tayong ihi, meron tayong ano, kung lahat na chinek, yung pati yung dumi natin. So nung chine-check yung parang yung body ko nung in-x-ray ako, yung isang babae medyo matagal niyang ginawa, hanggang sa tumawag pa yung doktor, doon ako talaga sobrang nag-alala. Parang sabi ko parang may nakita siguro na hindi maganda, so kinakailangan tawagin pa yung doktor, and then chinek ulit. So then guys, ito na ang pinakamatindi pa. After ng executive check-up, sabi babalik kami ng December 11. Ito yung pinakamatagal na araw yata sa akin na paghihintay ng December 11. Parang ayaw ko na nga dumating muna yung December 11 dahil siyempre nag-aalala tayo, baka may sakit tayo, baka serious. Then ako sasabihin ko, nasa huli talaga ang pagsisisi kung noon pa ako nagpa-check up, nung may nararamdaman ako. So parang dapat ginawa ko ito, dapat ganoon, dapat noon pa. Kung hindi nga lang kay Miss Faye na ibinok niya ako na although sa pinakamagandang hospital na talaga niya ako dinala. So kabadong-kabado ako guys, stress ako, parang ganoon. So alalang-alala ako na ano ba yung magiging result. So yun nga, pumunta na kami. Naghintay na kami saglit. And then, yung doktor, si Doc pala, anong pangalan? Si Dr. Dino Oliver Foronda. Siya yung attending physician natin. Siya yung taga Los Baños daw, pero sa Lipan na rin nakatira. So talagang kabadong-kabado ako nung pinapasok, nung binasa nila, okay, yung mga ano, merong dito nakita na medyo mataas yung, siyempre, kinakailangan daw yung magbawas daw tayo sa kanin, and then yung sa mga matataba, height, medyo tumataas yung cholesterol natin, then yung uric acid natin, then of course yung creatinine, okay, maya ko ano yan, yung about sa creatinine, and then of course yung sa sugar ng araw, hindi pa naman doon alarming, pero kinakailangan talagang mag-ingat. And then ang sabi nga ni Doc, talagang kinakailangan talagang mag-dieta na, alam nyo guys, ito yun, nung inano na niya yung sa creatinine, dun, sa ihi naman, medyo kinabahan din ako, siyempre, talagang doon ako worry din, ano. And then, yun nga, ina-expect ko na yung tungkol sa high blood nga, yung sa dugo natin, ano. And then, siyempre, malakas na tayo kumain, then may lahi pa naman tayo. And then, yun nga, yung sa creatinine, medyo mabagal yung ano niya na kinakailangan mag-ingat. So ito talaga isa sa doon ako nag-aalala talaga kasi nga siyempre nga may kapatid tayo. So awa ng Diyos, yung ano naman, okay naman, sabi nga niya, yung puso mo, okay naman, tumitibok-tibok pa. Sabi ko, okay naman. So awa ng Diyos, normal, may mga, mas marami naman siyempre, normal naman din. Yun nga, kinakailangan mag-ingat, kinakailangan mag-dieta, okay? Binanggit pa nga ni Doc na ang hirap nga lang ngayon, December, ang daming okasyon, so medyo may hirapan kang mag-diet. Talaga namang in-spoil ako ni Doc na kahit man siguro, sabi niya siguro makakapag-diet ka niyan, January na, siguro sundin pa kita Doc o hindi. Pero ako naman, sinusunod ko na. So, yun nga, sinabi nga niya na kinakailangan mag-dieta tayo. Sabi naman ni Doc, hindi naman kinakailangan talaga pag nag-dieta ka na talaga na ang kain, may dalawang kanin agad talaga, half rice or one rice lang. Hindi naman, parang gradual lang, parang utay-utay din naman kasi mahirap din man yung bigla. So, ang pinupunto ko, guys, dito sa vlog natin ay huwag na nating hintayin na ako, at least ako, I'm very thankful pa rin na walang serious, wala akong sakit, walang findings naman, although kinakailangan mag-ingat, na sana habang maaga, malaman natin. Dahil bakit pa tayo, tunay naman yun, okay, guilty ako dahil takot ako. Pero siguro mas maganda kung malalaman kung may sakit tayo. Para at least kung may sakit, magamot.
kung merong symptoms pa lang, nagsisimula pa lang, mapigilan or ma-prevent. Siyempre, magtiwala tayo sa doktor. At of course, pag ginagawa natin yan, disiplina sa sarili natin. Kasi alam nyo nga, para sa akin, may mga karanasan na talaga ako na kapamilya na may sakit, hindi nakakapagpa-check up, nahihiya, o parang ganun ba? May mga kilala ko rin na gano'n na parang sana sa atin, okay, mga negosyante, di lang sa mga sa lahat po. Kaya nga tayo nagninegosyo para mabuhay, para gumanda ang buhay natin, para ano, pero negosyo ko nagnegosyo. Boom ang negosyo mo, may sakit ka naman, nakaratay ka naman, bedridden ka naman, namatay ka. Sayang ang pagninegosyo mo, sayang ang paghihirap mo. Para sa akin, nagninegosyo tayo, ito ay para sa atin, para sa pamilya natin. So ngayon, gusto ko na, wag din na rin akong gayanin na before, ganun, pero ngayon, gusto ko magpakita sa inyo, magiging disiplinado na ako, kung ano yung sinabi ng doktor, yung gamot, yung mga maintenance, susundin ko lahat yan. And then, after 3 months, babalik kami. Gusto ko ipaalam sa inyo na malaki ang pinagbago, na talagang sinunod ko kung ano yung mga dapat, yung mga bawal, hindi ko ginagawa yan, hindi ko kinakain. So kayo mga kanegosyo, sana maging wake-up call na napanood nyo itong video ito na, nga naman, bakit hindi tayo papacheck up, may sakit, kinakailangan magpacheck up, at least nalalaman ni gagamot. Kaysa yung alam na natin na may sakit na pala tayo, tinitiis natin, tagal, natatakot, hanggang sa later on, napakalubha na. Doon pa lang malalaman ng pamilya natin, ito pala ay may sakit na matagal na. Alam nyo guys, pag tayo nagkasakit, masakit ang bulsa natin. Pinakamahirap dyan, yung mga tao, yung pamilya natin na mag-aalaga sa atin, na magsasuffer sa atin. Buti kung matas agad. Hindi naman, kung matagal. So, sana wag ganun. Okay, so, kidding aside, kailangan natin, health is wealth. Marami kang pera, pero hindi ka naman healthy. Marami tayong kilala na mayayaman, na namatay. Sabi natin, bakit kayo manyaman ay namatay? So, pwedeng mangyari na matagal na silang nararamdaman, sa sobrang busy nila, hindi nila pinapansin. Sa totoo lamang, malala kita nyo, bakit yaman bakit gano'n, di ba? So, sana, mga kanegosyo, kasi sa pamilya, itong vlog natin ito, ay maging daan para maging healthy tayo, para mag-focus tayo, bigyan natin ng atensyon ng ating sarili, nag-invest sa negosyo. This time, mag-invest naman tayo sa ating katawan. So guys, sa mga magtatanong, magkano ba yung dito sa yung ibinok sa ating Miss Faye? 11,900 yung executive check-up sa Mary Mediatrix. Pero guys, kung halimbawa naman, yung mga private hospital naman, minsan nagpa-promo nga sila, 3,800, may mga iba 5,000, may iba 7,000. Siguro kung mga public hospitals, talaga mas mura lang. Pero kahit mura, kahit mahal, kahit saan, basta't gagawin nyo. Para sa akin, sana, gusto ko talagang i-vlog to nung sa araw pa, kasi nga sabi ko, sana makatulong. Sana makapagbigay daan itong vlog natin na ito, na may mga tao na pa-executive check-up, magpa-general check-up para ma-check lahat at malaman ano yung gamot, ano yung dapat gawin, ano yung mga bawal. Sa mga kanegosyo, kaasenso, kung kayo po may mga mahal sa buhay, may mga kakilala, kaibigan na kailangan makapanood itong vlog na ito, i-share nyo para magbigay daan, para makatulong, para magka-idea naman sila na hindi lang tayo trabaho, hindi tayo negosyo. Kailangan bigyan natin ng tulong. So ako ipapasalamat sa aking pamilya. Lord, thank you po na at least yung bagamat ang result ay merong ibang not really serious naman, nothing to worry naman, but of course, nababahala rin tayo, pero at least nalaman ko. So, mga negosyo, God bless. Tanda natin, health is wealth. Bye-bye po.